Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Chapter 7. Naalimpungatan si Hana sa sensasyong wari na idinuduyan siya. Pagdilat niya ay natagpuan niyang nakahiga siya sa kama. Naroon na siya sa kanyang silid. Nakita niya ang tray ng almusal na nakapatong sa bedside table. Napangiti siya sa thoughtfulness ng kanyang yaya. Pero hindi pa kaya ng sikmura niya ang pagkain. Nasusuka pa rin siya. Mabigat na mabigat pa rin ang kanyang ulo dahil sa nangyari ng nakalipas na gabi. She had drunk too much wine that wasn't like her at all. Ang kanyang booze ay hanggang beer at punch lang, kaya siguro nawala siya sa sarili kagabi. Pagkatikim ng alak, closing her eyes again, she sighed contentedly and buried her face deeper in the pillow. Bigla siyang natigilan. Bakit parang iba ang kulay ng silid niya? Dumilat siyang muli at napabalikwas. She was right. It wasn't her room. Nagtaka siya sa kinaroroonan at kumakabog ang dibdib na iginala niya ang paningin. Nasa loob siya ng isang di pamilyar na silid. Pinilit niyang tinandaan ang mga nangyari ng nagdaang gabi, kung paano siya nakarating dito. All she knew was that she attended her party given by Matthew and she got awfully drunk. At ang binata kaya ang nagdala sa kanya nito? Nagpatiin bagang siya. Pinilit niyang kalmahin ang sarili, lalo pat wala naman siyang napapansing kakaiba sa kanyang katawan. Ang hindi lang niya maintindihan ay kung bakit dinala pa siya nito sa ibang silid. He could have taken her home. Couldn't he? Muli siyang napatiimbagang. Alam niyang dinala siya nito ni Matthew dahil may plano ito. Well, kung ano man yun, ay hindi nito yon maisa sa katuparan dahil lalabanan niya ito. Nakahinga siya ng maluwag nang matagpuang intact pa ang suot niyang damit maliban sa kanyang sapatos. Kung sa bagay, kilala niya si Matthew. Hindi nito gagawin ang lapastanganin siya. He was too much a gentleman to be able to do that. She swung her legs and got off the bed. She wasn't expecting to now see that envelop her. Napaupo siya sa kama. Sapo ang noo. Talagang napasobra siya ng inom. Sa labis niyang inis kay Matthew ay napabuntong niya iyon sa alak. Hinagilap niya ang kanyang bag at natuwa siya nang makita niyang nakapatong yon sa tukador. Maaari na siyang umalis. Hindi na niya hihintayin si Matthew dahil wala naman siyang balak na magpaalam dito. Sa pangalawang attempt niyang pagtayo ay nawala na ang kanyang hilo. Sa may paanan ng kama ay natagpuan niyang maayos na nakalagay roon ang kanyang stiletto shoes. Isinuot niya ang mga yon. Dinampot ang bag at kinuha ang suklay sa loob. Nang makapag-retouch ay tinungo niya ang pinto ng silid. Natuwa siya na matagpuan niyang hindi yon nakalak. A chippies grind form in her lips dahil may isahan na naman niya ang kanyang guardian. Akala yata nito ay mapaparusahan siya dahil sa kalokohang ginawa noong nakaraang gabi. Goodbye, Matthew. Ingat na ingat siyang huwag makalikha ng ingay nang binuksan niya ang pinto sakali mang may tao sa paligid. Pero paglabas niya sa silid, bigla siyang natulos sa kinatatayuan. She was shocked. She was staring into the vast sea. Nasa gitna siya ng laot at walang lupa na siyang matanaw.
above the sky were the seagull. Their cries were like a mockery in her ears. At ang kinaroroonan niya ay isang malaking yate. Ang masiglang kulay sa mukha niya ay naglaho dahil sa matinding pagkatuliro. Paano siya napunta roon? Matthew, ang unang taong pumasok sa isip niya na maaaring gumawa nito. Who else? Blast him. She bailed her hand into fist. Tiyak na gera ang mamamagitan sa kanilang dalawa ngayon. Nanginginig sa galit na tinungo niya ang railing. Buong pagkamanghang inilinga niya ang paningin sa buong paligid. Walang hanggang karagatan. She was probably 1,000 miles away from Manila Bay now, at kung anumang balak niyang pagtakas ay imposible. Bilib siya kay Matthew kung paano nito naisip ang ganitong strategy. Alam niyang ito ang tugon ng binata sa ginawa niyang kahihiyan noong nagdaang gabi. Pero saan siya dadalhin ng lalaki? At ano ang plano nito sa kanya? Now panic rose in her chest. Huminga siya ng malalim upang pakalmahin ang sarili. You are awake. She wheeled around in surprise at natagpuan niya si Matthew na nakatayo sa di kalayuan. You! Galit niyang saad. I don't know what you are up to, Matthew Rosales. Bakit ako naririto? You need some spanking, lady. Akala mo ba'y basta ko na lamang babaliwalain ang pagkakagumon mo sa Marvin na yon? You will change a lot because of him. Naningkit ang kanyang mga mata dahil sa galit. Wala ka nang pakialam. Ano man ang gusto kong gawin sa buhay ko. Why can't you accept the truth that I'm your guardian? And with that, I can impose rules on you. Mariing nagtikom ang mga labi nito. I'm sorry to tell you, if you are not willing to cooperate with me, then face the consequence. Bahagya siyang nakaramdam ng takot sa sinabi ng lalaki. She could see the determination lurking in his eyes. Maybe she had gone too far now. And what will you do? Sinikap niyang maging matapang pa rin ang kanyang tinig kahit nakakaramdam na siya ng helplessness. Marvin will never find you where I'm taking you. Mariing tugon nito. Bumilis ang tahip ng kanyang dibdib. And, imagination mo lang yon. Ang tinig niya ay puno ng sarkasmo. Lumapit ito sa kanya. Really? Anito sabay haplo sa buhok niya. You keep talking like that. And, I just might have to test the power of your conviction. Her face flushed. Ang akala ba nito ay nagsisinungaling siya? Then do it, hamon niya. At lalayasan na naman sana niya ang kausap nang mabilis siyang harangin nito. Just what is it going to take for you to forgive me? Nothing. Gumuhit sa magagandang mata ni Matthew ang sobrang kalungkutan at pagsisisi. I'm sorry for what happened 5 years ago, Hannah. I never intended to hurt you. His word echoed inside her soul, shattering the wall, and she had erected 5 years before, like fanes of glass beneath that assault of a brick and laying waste to whatever remained of her emotional defense system. Hindi na niya napigilan ang lalaki nang dumapo ang kamay nito sa kanyang pisngi at masuyong haplusin niyon. He touched sent electric shivers shimmering down her spine and her pulse racing hour of control. Ngunit wala siyang intensyong ipaalam dito ang mga epekto ng haplos nito sa kanya. He bent his head until their lips met. Hannah felt her word.
spin around. Ang harang na itinayo niya sa pagitan nila ng binata ay nabuwal. Nararamdaman niya na unti-unti na siyang nalulunod sa epekto ng halik nito. Pero naalala niya ang pagtataksil nito sa kanya noon. Dumako ang mga kamay niya sa dibdib nito. Nadama ang kanyang palad, ang matitigas na muscle doon. Inuutusan niya ang sariling itulak ang lalaki. Ngunit sa malas, ay ayaw pakinggan ng katawan niya ang kanyang utos. Matthew continued to kiss her as if he would never get the chance to taste her lips again. Inipon niya lahat ang kanyang willpower at itinulak ng buong lakas ang lalaking nakayakap sa kanya. Ikinagulat nito ang ginawa niya. I'm not giving you any right to take advantage of me, Matthew Rosales. Nanginginig sa galit, nasigaw niya at nagtatatakbong palayo rito. Ramdam ang pagkanulo sa kanyang puso. Nakatulog si Hana sa sobrang inis at nagising siya nang marinig ang pagbukas ng pinto ng Kevin. It's time to wake up. Dinig niya ang pamilyar na tinig na yon. For a while, she was disoriented. Bago niya na-recall kung nasaan siya, labag sa loob na idinilat niya ang isang mata. Kitang-kita niya si Matthew na papasok sa kanyang cabin. Tulak ang isang food trolley. Hana, wake up. Nandito na tayo. Kumain ka na ng lunch. Napilitan siyang bumangon sa kanyang higaan. Where are we? Tanong niya. Nasa isla na tayo. Pagbibigay alam nito. Mabigat ang dibdib na bumaba ng kama si Hana at sumilip sa bintana. They were only about a few kilometers away from the island. At mula rito, ay kitang-kita niya ang isang 2-story bilya. Nasa tansya niya ay may mga 20 metro ang layo mula sa dalampasigan. Moderno yon, na may malalapad na salaming pinto at bintana. Nakatayo ang bilya sa isang deep. Mariing tumikom ang kanyang mga labi. Nilingon niya ang binata. How long are you planning to keep me a prisoner of this island? Your freedom depends on you, Hana. Naghalukip-kip siya. When I don't resist you anymore, is that it? Yes, when you finally accept me as your guardian and follow my orders. And if I don't, this will be your home forever. Natawa siya dahil alam niyang imposibleng mangyari yon. Iisip at iisip siya ng paraan kung paano makakatakas sa isla na to. Sigurado siya na hindi magtatagal at aalis si Matthew at babalik sa Maynila dahil marami itong inaasikasong negosyo. And besides, kung ang magpapalaya sa kanya ay ang pagsunod dito, makikisakay na lamang muna siya at kapag ka bumalik na sila sa Maynila, doon ito matitikman muli ang kanyang bangis. With that thought in mind, kalmante siyang lumapit sa side table upang harapin ang pagkain niya. Sa tray ay naroon ang orange juice, rice, and beef stick. Pagkatapos mong kumain, ipapasyal kita sa isla. Tumikwas ang isang kilay niya. No thank you. I'm not in the mood. Napabuntong hininga si Matthew sa isinagot ng babae. Namimiss na niya ang dating Hana. Sweet and childish. Suddenly, he remembered what she looked like 5 years ago, and it was damn too painful to remember the love they had back then. It felt a bitter taste in his mouth. Whimsically, he hoped that they were in a different circumstance. Pero ano nga ba ang tunay na rason niya at dinala ang dating nobya sa islang ito? Ayaw man niyang aminin, it was because he was still hoping there could be a chance for them to be together again. Baka ma-realize ng dalaga na kaya na siyang patawarin ito.
Anyway, Hannah is now older and more mature, although he could see clearly that the love she had for him 5 years ago was not there anymore. He was still hoping. Natapos si Hannah sa kanyang lunch. I can see that you are done. Satisfied na turan ng binata nang makitang inubos niya ang pagkaing dinala nito. Sumunod ka sa akin at pupunta na tayo sa isla. Nang wala na ito, ay napatikom ang mga labi niya. Kung inaakala mong madali mo kong mapahinuhod, Macho Rosales, think again. At dito na po natatapos ang chapter 7 ng aking kwento. Muli po, samahan niyo po akong muli sa susunod kong kabanata. Thank you and God bless all.